So, alright, what's up mga kalbo? Kamusta po mga kapatid? Ko na po palatagalin ang video ito. Meron na naman pong isang mangangaral dito mga kapatid mga kalbo, no, na siya po siyang Sabadista, Seventh Day Adventist. Ang kanya nga pong pinapangaral, hindi ko alam kung may batayan ba siya o may batayan nga ba yung kanyang pinagsasabi na ang mga relihiyon daw na nagtataguyod na ang Panginoong Hesus ay hindi Diyos. Ito daw yung mga relihiyon na kasangkapan daw ni Satanas. May batayan nga kaya yung kanyang pinagsasabi? At umaayon nga ba sa Biblia yung kanyang sinasabi? O sino nga ba talaga yung mga kasangkapan ni Satanas? Na kung paano kilalanin ang Panginoon? Check natin mga kalbo, ito yung video niya. Hello guys, meron lang akong gustong i-share. Napansin niyo po ba? Halos lahat ng peking relihiyon o pananampalataya nagkakaisa sa pagtuturo na si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Alam naman natin na ang nasa likod nito ay si Satan. Alam niyo po kung bakit? Unang-una, alam kasi ni Satan na hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili. Kaya lalo na yung iba. Inilalayo tayo sa ating tagapagligtas upang hindi tayo mailigtas ng Panginoon. Ikalawa is nais ni Satan na siya yung kilalanin natin Diyos. Isipin mo kung tao nga naman ang pagkakilala sa Panginoong Kristo at siya naman ay may nature na pumantay sa Diyos, malaki yung tendency na mawalan ka ng pananampalataya kay Kristo sapagkat tao lang ang pagkakilala mo. Ikatlo, upang hikayatin tayo ng maling pananampalataya na kailangan tayong umanib sa kanila para maligtas. Imbis na ang katuruan is si Kristo ang tagapagligtas, ang nagiging tagapagligtas na is yung kanilang mga relihiyon o pananampalataya. Mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinangangaral nila'y mula sa banal na espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. Sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang espiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos. Kung kinikilala nila na si Jesucristo'y naging tao, ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. Ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao ay hindi isinugo ng Diyos, kundi ng espiritu ng Antikristo. Narinig ninyo na darating na ang Antikristo at naririto na nga sa mundo. At yan mga kalbo, mga kapatid, narinig naman natin yung talagang sinasabi ng Biblia na tungkol doon sa mga kumikilala sa Panginoong Hesus kung sino nga ba talaga ang totoong Antikristo at kasangkapan ni Satanas. Yun yung mga taong hindi kumikilala na naging tao ang Panginoong Hesus, na talagang siya'y totoong tao at hindi talaga sa Diyos. Yung mga sinasabi lumalabas lamang na kinakalaban niya yung Biblia, yung pahayag ng Biblia. Kaya yung sinasabi niya mga kalbo, kasinungalingan po yan. Hindi po ayon sa Biblia yung kanyang mga sinasabi. Ayon lamang sa kanyang sariling pananaw. Ngayon, merong susunod na video, ang tunay na pagkakilala sa Panginoong Hesus. Kung paano nga ba kinikilala ng mga iglesia ni Kristo ang Panginoong Hesus. Narito po yung video. Bakit po ang Iglesia ni Kristo ay naniniwala ng ating Panginoong Kristo ay tao? Sino po ang nagsabi ng ating Panginoong Kristo ay tao? Babasahin ko sa Juan 8:40. Datapot ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inya'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ano po sabi ng ating Panginoon Kristo? Ako ay tao. Anong uring tao? Nagsasaysay ng katotohanan. Ano ang katotohanan yon? Sabi niya, ako ay tao. Kaya kung naniniwala po kami at sumasampalataya ng ating Panginoon Kristo ay tao, yan po'y nakabatay sa Biblia. Sabagat si Kristo mismo na ating Panginoon na nagpatunay na siya po ay tao sa kalagayan o sa kanyang likas na kalagayan. Subalit, ang Iglesia po ba ni Kristo ay naniniwala
ng ating Panginoon Kristo ay karaniwang taong katulad natin? Hindi po. Pero ang bintang ng ating mahal na kaibigan, para bagang ang Iglesia ni Kristo ay humahamak sa ating Panginoon. Hindi totoo yan. Yan ay bintang lang. Pero kung sa mga ministro magmumula, pagka kayo po'y dumadalo sa aming mga doktrina, kung kayo po'y dadalo sa aming mga pagsamba, pagka kami po'y nagtuturo ng Biblia, isa po sa aming itinuturo, ang Iglesia ni Kristo ay sumasampalataya ng ating Panginoon Kristo ay ginawa ng Diyos na Panginoon. Ginawa siya ng Diyos na tagapagligtas. Siya ang inilagay ng Diyos na tagapamagitan. Ipinag-utos ng Diyos na lahat ay sasamba sa Kanya sapagat yun ay para sa kalwalhatian ng Ama. Kaya hindi lang naiintindihan ni Mr. Salamatin ang aral o doktrina ng Iglesia ni Kristo. Baka po meron din sa inyo, mga mahal naming mga panahon ngayon. Baka po hindi lang ninyo ganap na naunawaan ang aral na itinuturo ng Iglesia ni Kristo. Kaya bantulot kayo na magpatuloy sa pag-aaral. Pero meron po kaming mga ministro dito. Meron po kaming mga ministro, mga manggagawa na pwede pong maglingkod sa inyo. Magtanong po kayo kung ano gusto ninyong tanungin, sabagat kami po'y nakahandang maglingkod sa aming mga mahal na kaibigan. At yan nga po ang pagkakakilala ng mga Iglesia ni Kristo sa Panginoong Jesus. Kaya yung sinasabi po ng taong yan ay wala pong batayan at sariling pananaw lamang po niya na siyang talagang tunay na magliligaw sa mga makikinig sa kanya, mga kaibigan, kakalbo, kapatid. Iingat po tayo sa mga ganyang klaseng mangangaral. Lalo na po kung parang ang galing-galing magsalita. Yung tipong ang daming alam sa Biblia. Yung tipong ang galing-galing mangaral. Pero ang katotohanan, ito talaga yung mga ginagamit ni Satan na mga tao para iligaw ang mga hinirang ng Diyos. Huwag po tayo basta-bastang maniniwala sa mga ganitong klaseng mangangaral. Maliligaw po tayo ng pananampalataya.